Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 6, Pagbabagong Pananaw at Pagtugon ng mga Pilipino sa Kolonyalismong Espanyol. Isulat sa bawat kahon ng layag ng galyon ang mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sagutan ang pamprosesong tanong. Polo y servisyo, tributo, bandala. Ano-ano ang mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol ang naitala mo sa galyon at sa kalakalang galyon? Paano ito nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino noon? Sa iyong pananaw, may kahalintulad ba ang mga patakarang ito sa kasalukuyan? Patunayan. Picture perfect. Suriin ang dalawang larawan. Ibigay ang sinisimbolo ng mga ito. Ano-anong mga larawan ang iyong nakikita? Ano-ano ang mga sinisimbolo ng bawat larawan? Paano mo ito maiuugnay ang mga larawan sa aralin na tatalakayin? Bilang isang mag-aaral na humaharap sa mga hamon ng edukasyon, paano mo ito haharapin? Aling larawan ang iyong pipiliin sa pagharap mo sa iyong mga suliranin? Punan ng bawat kahon ng hinihinging mga tala. Magbigay ng mga salitang may kaugnayang sa pag-aalsa. Pagkatapos, isulat ang kahulugan at iguhit ang imahe nito sa kahon. Sa ibabang kahon, gamitin sa sariling pangungusap ang salitang pag-aalsa. Para sa ikalawang araw. Pag-aalsa. Ayusin ang mga titik sa loob ng kahon upang mabuo ang pangalan ng mga pinunong nanguna sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Palaris. Sumuroy. Pule. Dagohoy. Malong. Sino-sino ang kilalang Pilipino na nagpakita ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol? Naging makatwiran ba ang kanilang dahilan ng pag-aalsa? Bakit? Sa iyong palagay, nagtagumpay ba ang kanilang pagpapakita ng katapangan laban sa mga Espanyol? Kung ikaw ay nabuhay noon, nais mo bang lumahok sa mga pag-aalsa laban sa mga Espanyol? Gawain 5, 4 pics, 1 word. Pagtatago sa kabundukan. Gamit ang mga larawan, tukuyin ang salitang hinahanap. Isulat ito sa loob ng kahon. Maaaring pagsamahin ang mga larawan upang mabuo ang salita. Maging gabay ang kahulugan na nakatala. Tawag sa mga taong laban sa Espanyo. Tulisanes. Ano ang salitang nabuo? Bakit ninais ng ilang mga katutubong Pilipino na manirahan na lamang sa kabundukan? Paano ito hinarap ng pamahalaang Espanyol? Kung ikaw ay namuhay sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, nanaisin mo din bang manirahan sa bundok upang iwasan ang pamamalakad ng mga Espanyol? Pagtanggap sa kapangyarihang kolonyal. Kristyanismo ang isa sa mga naging impluwensya ng pamahalaang Kastila sa Pilipinas. Nagkaroon ito ng napakalaking epekto sa pamumuhay ng mga tao. May mga katutubong Pilipino ang tumanggap sa kapangyarihan ng mga Kastila. Ipinakita nila sa pamamagitan ng pagtangkilik sa paniniwalang Katoliko.
Galing mo, show mo. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bubunot ang bawat pangkat ng papel kung saan nakasulat ang kanilang gagawin para sa pangkatang gawain. Ipakita nyo ang mga sitwasyon kung paano tinanggap ng mga katutubong Pilipino ang relihiyong Katolisismo. Mga gawain, maikling dula-dulaan, panayam, pagguhit, tableau. Ano-ano ang mga ipinamalas ng bawat pangkat? Magbigay ng inyong kasagutan. Paano pinakita ng ilang mga katutubong Pilipino ang pagtanggap sa kapangyarihang kolonyal sa aspetong panrelihiyon? Sa kasalukuyang panahon, paano nakakatulong ang relihiyon sa pamumuhay ng mga tao? Para sa ikatlong araw, kalagayang pangkababaihan sa panahon ng mga Espanyol. Isulat ang kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol at ng kasalukuyang panahon. Gamitin ang graphic organizer. Sa unang kolum, kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol. Sa ikalawang kolum, kalagayan ng kababaihan sa kasalukuyang panahon. Ano ang naging kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol sa kasalukuyang panahon? Maituturing mo bang naging malaki ang pagbabagong naganap sa kababaihan sa magkaibang panahon? Bakit? Sa kasalukuyang panahon, nagkaroon na ba ng pantay na karapatan ang kababaihan at kalalakihan? Magbigay ng mga sitwasyon na nakikita ninyo sa inyong tahanan na nagpapakita ng pantay na karapatan ng kababaihan at kalalakihan. Para sa ika-4 na araw, kalagayang pangkababaihan sa panahon ng mga Espanyol. Pahalagahan mo, ano sa iyong palagay ang kalagayan ng Pilipinas sa kasalukuyan sakaling hindi nag-alsa ang mga Pilipino? Ipakita ang iyong sagot sa pamamagitan ng isang larawan. Ipaliwanag ang iyong sagot. Tukuyin ang konseptong hinihingi sa bawat pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay Tamblot, Tulisanes, Dagohoy, Kristyanismo, Palaris. Ang tawag sa mga taong laban sa Espanyol. Tulisanes. Ang relihiyong ipinalaganap ng mga Espanyol at umakyat sa bundok at doon na lamang nanatili. Kristyanismo. Siya ay isang babaylan na nag-alsa upang talikuran ang relihiyong Katolisismo. Tamblot. Ang kanyang pag-aalsa ang itinuturing na pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas. Dagohoy. Ang namuno sa pag-aalsa sa bayan ng Binalutongan, Pangasinan. Palaris. Lagyan ng check ang patlang kung ito ay tumutukoy sa kalagayan ng kababaihan sa kolonyalismong Espanyol at X naman kung hindi. Patlang ang kababaihan ay may karapatan sa pag-aari ng sariling lupa. X. Ang babae ay itinuring na mahina at nararapat na maiwan lamang sa tahanan upang mag-alaga ng pamilya. Check. Sila ay hindi maaaring maging pinuno sa pamahalaan. Check. Ang kababaihan ay lubos na iginagalang sa lipunan ng katutubong Pilipino. X. Ang kababaihan ay may limitadong edukasyon sa panahon ng mga Espanyol. Check.